Creepy Time, Tagalog Horror Stories. O Johnny, ito ang schedule mo. Thank you sir. Sabay saludo ni Johnny sa kanyang hepe. Paglabas niya ng opisinang iyon, ay binasa agad niya ang sulat na nakapaloob sa isang folder. Napailing siya nang matapos basahin ng nilalaman ng memorandum. Bagong work schedule niya yun. Panggabi na ang duty niya sa susunod na araw. Patay, hindi na talaga ako mapayagan ni hepe nito. Kabilang si Johnny sa Provincial Security Division sa Kapitolyo ng probinsya ng Rizal. Malawak ang compound ng Kapitolyo ng Rizal. Ang main point of entry nito ay ang daan fronting Barrio Kapitolyo. Samantalang ang back entrance kung saan nakadistino ang tagabantay ng gate. Si Johnny ay nasa gilid ng gusali ng Philippine Sports Commission o ang dating Ultra. Iba't ibang government offices ang nasa loob ng compound. At ang mga opisinang ito na siyang binabantayan ng mga security guard na tulad ni Johnny. Uuwi ka na ba pre? Tanong ni Jake na kasamahan niyang security guard. Oo pre, nakakainis nga, panggabi na ang duty ko bukas. Sagot pa niya rito. Nakangisi sa kanya nang makahulugan ng kausap. Talaga? Good luck sa'yo pare. Nagtaka pa siya sa sinabi nito. Bakit nag-good luck sa kanya ang kasamahan samantalang wala namang mababago sa kanyang gagawin? Doon pa rin naman siya sa dating destino magbabantay at ang oras lamang ang tanging nag-iba. Anong good luck pre? Tanong niya. Wala naman pare. Alam mo na yung mga... Sabay muestra nito ng isang parang nananakot na multo. Kuha mo na. Napahalakhak naman siya ng malakas. Multo? Hindi ako mapagpaniwala sa mga ganyan pre. Diyan ka na nga. Tignan na lang natin pre. Oh! Habol pang pang-aasar ng kanyang kasamahan. Wawawi tragedy. Matagal-tagal na rin ang nakararaan nang maganap ang trahedya mismong sa harapan ng Ultra. Gumimbalang balitang iyon sa buong bansa. Marami ang nagluksa. Ilang libong mahihirap nating kababayan ang nagbaka sakaling mabilis na magbago ang kanilang buhay at nagtiyaga sa pagpila sa kalsada papunta sa Ultra upang mapasali sa nabanggit na dating game show. Subalit naganap nga ang hindi inaasahang stampede. Ang inaasam ng marami na swerte ay nauwi sa malagim na trahedya. Maraming tao ang nasawi, kabilang na ang mga bata, matanda, babae at lalaki. At daang iba pa ang nasugatan. Iyon ang tinutukoy ni Jake. Marami sa mga kasamahan nila na nakadestino sa back entrance ng Kapitolyo na nasa tagiliran ng Ultra. Ang mga nagkukwento ng hindi pangkaraniwang kaganapan sa lugar na iyon. Lagi raw may nagpaparamdam doon. Mga kaluluwa raw iyon ng mga biktima ng trahedya sa Ultra. Pinagkibit balikat lang ni Johnny ang sinabi ni Jake. Hindi kasi siya paniwalain ng mga ganong bagay. Pinagtatawanan nga lang niya ang mga kasamahang nagkukwento tungkol sa mga nagpaparamdam sa lugar. Para sa kanya kasi, to see is to believe. Ang dahilan kung bakit ayaw niya ng kanyang schedule ay hindi na niya magagawa ang kanyang sideline sa gabi. Bukod kasi sa pagiging security guard sa Kapitolyo, ay nagbebenta naman siya ng balot sa gabi. Kita rin iyon para sa itinataguyod niyang pamilya. Nahihiya naman siyang makiusap muli sa kanyang hepe. Maraming beses na kasing napagbigyan ng kanyang pakiusap na manatili sa kanyang pang-umagang schedule sa kadahilan ng may trabaho nga siya sa gabi. Subalit ngayon ay pinal na ang desisyon ng kanyang hepe.
Umiiwas na rin kasi itong mapintasan na may palakasang nagaganap sa kanyang dibisyon. Kinabukasan, alas 5 pa lang ay nasa Kapitolyo na si Johnny. Isang oras na mas maaga iyon para sa pang alas 6 ng gabi niyang duty. Isang bagay iyon na ipinagkakapuri sa kanya ng hepe. Maaasahan siya sa trabaho at mahusay siyang makisama sa kanyang mga kasamahan. Mahusay at very punctual. Dahilan para sa maraming ang past favors na binigay sa kanya nito. Salvador, ang aga mo ah. Isang oras pa bago duty mo. Anang naka-duty na security guard nang makita siyang papalapit. Naninibago kasi akong nasa bahay ng ganitong oras, kaya pumasok na lang ako ng maaga. Sagot niya habang inilalagay ang dalang backpack sa guard station. May bago bang balita, Perez? Tanong niya. Wala. Maghapon akong tatayo, uupo, tapos mag-iikot-ikot. Sagot naman ito. Di sana humiga ka. Biro niya sa kasamahan. Hindi na pare, magaya pa ako kay Cruz. Tumpak ang sinabi mo, Perez. Sabay apir ng dalawa. Si Cruz ay kasamahan din nilang nasuspinde sa trabaho. Naturingan pa naman itong security guard, ngunit sobrang antukin at laging naghahanap ng mapupwestuhang matutulugan. Eksaktong alas 6 ng gabi ay isinara na ni Johnny ang gate ng back entrance. Yun kasi ang patakaran sa Kapitolyo. Sa ganoong oras ay wala nang makakapasok o makakalabas na sasakyan sa gate na iyon. Off-limits na rin ang daan na iyon sa lahat ng empleyadong nagtatrabaho sa compound ng Kapitolyo. Simula sa oras na iyon, hanggang madaling araw ay mag-isa na lamang si Johnny sa lugar na iyon. Magsisilbing kaharian niya ang lugar, kabilang ang mga opisinang wala na ring katao-tao. Malaking pagbabago iyon kumpara nung umaga pa siya dumuduty. Kahit na sabihing nagbabantay lang siya sa gate. Paruot pa rito ang mga sasakyang dumadaan doon. Marami siyang nakikitang tao at kahit papaano ay may mga nakakausap din siyang mga tao na naging kakilala na niya sa mga opisinang naroon. Di tulad ngayon na habang lumalalim ang gabi ay lalong tumatahimik ang lugar. Ang tanging naririnig niya ay ang kantang nagmumula sa isang cassette tape na nakalagay sa kanilang station. Paminsan-minsan ay may mga busina at pagharurot ng mga sasakyan na dumadaan sa lugar. Napakadalang na rin ng mga taong naglalakad sa labas ng gate. Hindi rin kasi residential area ang likod ng Kapitolyo at iba't ibang establishment lang ang naroon. Tinignan ni Johnny ang oras sa kanyang wristwatch. Alas 2 pa lang ng madaling araw. Mahaba-haba pa ang hihintay niyang oras bago magliwanag. Tahimik na sa loob ng compound. Maging sa labas ay wala na ring dumadaang mga sasakyan. Unti-unti nang hinahatak ng antok ang kanyang mga mata. Ramdam niyang unti-unti nang bumibigat ang mga talukap ng mga ito. Lapat na ang katawan niya sa pagkakasandal sa upuan. Sa loob ng guard station, wala na rin ang tugtog na nagmumula sa kaset. Minabuti na lang niyang tumayo at lumabas sa guard station. Isang malaki at mahabang hikab ang pinakawalan niya. Maya-maya pa ay kinuha niya ang pakete ng yosi sa kanyang bulsa. Kumuha siya ng isa at sinindihan iyon. Isang malalim na paghit-hit at saka niya binuga ang usok. Lalabanan niya ang antok na nararamdaman. Tangan ang flashlight ay nagronda siya sa paligid. Tinatapatan ng ilaw mula sa flashlight ang bawat opisinang tapatan niya. Ano kaya yun? Sabay tingin niya at tutok ng flashlight sa pinanggalingan ng malakas na ingay. Sa gate nang galing ang ingay na iyon, para bang may bumanggang kung ano, kaya mabilis siyang lumapit sa gate. Wala namang sasakyan. Wala ring tao. Tumingkayad siya at sumilip sa siwang ng gate, pero minabuti na lang niyang buksan ng gate at lumabas ng compound.
Nang mga sandaling iyon ay iniisip niyang pwedeng may taong kumalampag ng gate na maaaring isang lasing. Pero bigo siya. Walang tao sa paligid. Makabalik na nga sa loob, baka aso lang yun. Anya. Subalit ilang hakbang pa lamang niya ay nakaramdam siya ng kakaibang ihip ng hangin. Gayong kahit madaling araw ay maalinsangan pa rin ang panahon. Pumasok na siya sa loob ng compound at muling isinara ang gate. Putya, mabilis ang kanyang reaksyon. Agad niyang binunot ang kanyang service pistol at dali-dali siyang lumabas ng gate. Subalit muli ay nag-iisa lamang siya sa lugar na iyon. Walang bakas ng kahit sino mang tao ang nakalapit doon. Naisip rin niyang imposibleng hindi niya marinig kung may tao mang nakasunod sa kanya. Kaninang pumasok siya sa compound, tahimik na tahimik doon at siguradong anumang ingay ay maririnig niya. Kung hindi tao ang may gawa ng ingay, ano? Mahina, subalit tiyak niya kung ano ang naririnig niya. Waring ungol iyon at mga panaghoy ng mga tao na dumaranas ng hirap. May tao ba dito? Palinga-linga siya sa paligid. Magpakita kayo kung sino man kayo, huwag kayong magtitrip ha. At muling naulit ang mga panaghoy. Diyos ko, totoo ba ito? Sabi ni Johnny nang makita ang mga taong nakahandusay sa kalsada. Bata, matanda, babae at lalaki. Isang kahila-hilakbot na tagpo. Gimbal sa buong pagkatao ni Johnny ang kanyang ngayoy natutunghayan. Napaatras siya at nawalan ng panimbang sa takot at halos pagapang siyang bumalik sa loob ng compound. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Nang maisara niyang muli ang gate, pinagpapawisan siya at nanlalamig ang buo niyang katawan. Totoo ba ang mga nakita ko? Hindi kaya guni-guni ko lang ang lahat ng yun? Sambit niya sa sarili. Noong nasa loob na siya ng guard station, hindi pa rin niya mabigyang paliwanag ang kanyang mga nakita. Pilit niyang kinalma ang sarili. Muli niyang binuksan ang kaset at nagpatugtog ito ng malakas. Parot pa rito ang paglakad niya sa loob ng guard station. Habang panay ang hit-hit niya ng yosi, nagpasya siyang doon na lang magpalipas ng oras hanggang magliwanag. Kailangan niyang lakasan ang kanyang loob, kaya't naisip niyang anuman ang maririnig niyang ingay sa labas ay hindi na niya iyon papansinin. Tinignan niya ang kalangitan, napangiti siya dahil nagsisimula ng lumiwanag ang paligid. Sa isang simbahan dumiretso si Johnny pagkatapos ng kanyang duty sa Kapitolyo. Mananalangin siya, isang taimtim na panalangin para sa lahat ng naging biktima ng Wawawi tragedy. Hangad niya na matanggap na ng mga ito ang katarungang matagal na nilang hinihintay.